Hello mga kababayan, shoutout sa inyo lahat, no? Luzon, Visayas, Mindanao at ang iyong likod, Kuya Marley Viet at sa mga kababayan nating OFW. Mga kababayan, breaking news, ito po ang ating nakakalap mga kababayan kung saan may tangkang pasukin ng Marcos Jr. ang kampo ng INC mga kababayan. Mga taga-INC, shoutout sa inyo, no? Iglesia ni Cristo, papayag ba kayo? At di umano ay diyan nagtatago si Senator Bato. Grabe to mga kababayan ha. Ang tindi nito mga kababayan na mukhang may pagtatangka. Tapos na nila kinubkob ang QGC. At ito naman mga kababayan, mukhang ito naman ang kanilang babanatan mga kababayan dahil isa sa mga kritiko ni Marcos Jr. ang INC mga kababayan. Nako mga kababayan, ito na nga sinasabi natin. Talagang gagawin nila lahat para lang may sakatuparan ang kanilang kagustuhan mga kababayan. Mga kababayan, papayag ba kayo dito sa gagawin na ito mga kababayan? Ito ay di umano yung tinatangka ng pasukin mga kababayan. Okay, gusto niyo nang marinig kung sino yung naglalahad mga kababayan ayon dito at siya ay nakakalap na mga impormasyon mga kababayan na ito ay pinaplano na. Okay, gusto niyo na marinig mga kababayan? Eto, pakinggan natin mga kababayan. Okay, eto. Pakinggan nyo na maigi mga kabayan kung anong sinasabi niya. Okay. Ito yung nakuha kong balita kahapon, no? Mm. There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. Nako mga kababayan, yan po ang suspitsya ng gobyerno ni Ngagba na diyan nagtatago si Senator Bato. Okay? Ano masasabi nyo mga kababayan? Totoo ba? O hindi? Nako, mukhang gagawa na naman ito ng gimmick mga kababayan. At gagawa na naman ng kwento, gagawa na naman ng script para lang kubkubin nila ang kampo ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Tuloy natin. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila illegal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin itong mga congressman. Itong mga congressman na... Ito ay mga kababayan. Tama nga naman sinasabi ni Sir Madarahog na inip na. Bakit sila naiinip? Kasi nga gusto nilang tapusin ang impeachment ni BP Sara. Okay? Pero halatang halata mga kababayan, mukhang sasalagin pa ito, masasalag ito ng Korte Suprema mga kababayan dahil nga nababasa natin ang Korte Suprema ay may mga nakatutok din sila sa flood control mga kababayan. Nako! Okay, tuloy natin si Sir Madarahog. Ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. Ayun. And the only assurance... Isa pa yun mga kababayan. Isa pa yan. Talagang magtago ang kanila mga bitlog dyan mga kababayan. Pag once na INC na ang hindi sila susuportahan mga kababayan. Kaya magtago na. Uuplo ang mga yawa dyan sa ginagawa nila. Dahil pinagpipistihan nila si BP Sara mga kababayan. At ito ay kung hindi ito susuportahan ng Iglesia ni Cristo, no? At magtago na talaga ang mga yawa na
mga kongresista. Okay, tuloy natin. That this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Grabe. Yun lang yun eh. Talagang ano nila talaga, no? Pasukin talaga nila na ang kampo ng Iglesia ni Cristo. Bagay, mga kababayan, pinasok na nga nila eh. Pinasok na nila ang QGC, mga kababayan, na ika nga dyan doon nagtatago si Pastor Kibuloy, subalit wala naman pala, mga kababayan. Ako, tara naman sa bagay. Pagka-gobyerno, ika nga, no questions asked, mga kababayan, pag gobyerno na ang gagalaw. Nako, talaga naman, oh. Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo may iwan si Madraho. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito ay isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Tama. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung QOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka-malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. Totoo yan. At the only way to destroy it is... Tama naman po talaga na talagang tuloy-tuloy po ang pagkikritikal ng kritiko nitong mga Iglesia ni Cristo dahil tinutuligsa po ang mga kamalian, ang mga kapalpakan itong administration ni Marcos Jr. na yawa. Okay? Totoo po yan, mga kababayan. Hindi na natin pwedeng itago yan. Totoo po. Dahil mga yawa ang nasa gobyerno. To attack it by using legal means kuno. And to create a narrative that it is an evil organization. Alam niyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Yun. Well, nabisto pala ito, mga kababayan, ni Sir Madraho dahil sa mga vlogger ni Ngagba, mga kababayan. Hey, ang mga yawa. Nabisto na naman sila ang mga yawa. Nadulas ang mga yawa. Okay. nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, ibang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Eh sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam nyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapag-deklara ito ng martial law. Grabe. Pero hindi nangyayari. Grabe ito, mga kababayan, no? Talagang plano nila talaga na talagang mag-declare, mga kababayan, para sa kanilang personal interest, mga kababayan. Subalit, hindi sila makapag-penetrate, mga kababayan, dahil may hadlang. Anong hadlang? Nahadlangan ng taong bayan itong gagawin dahil hindi pa sila nakakabuo. Hindi sila nakakabuo ng ng kanilang dapat buuin kasi nga mayroong hadlang, mga kababayan. Kaya ito ngayon, hindi sila magtatagumpay sa kanilang plano na hindi pa sila nagtatagumpay sa kanilang plano na mag-declare ng martial law, mga kababayan. Aray ko, mga kababayan. Subalit, ito ngayon nga ang gagawin na naman nila, mga kababayan, na talagang i-destroy di umano ang kampo ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Paano yan? Papayag ba? Anong gagawin ng INC, mga kababayan, na itong plano na ito, ito ay bumubulwak
kung sa tubig pa galing sa bukal ang mga yawa na nag-aasam-asam na kanilang kubkubin mga kababayan. Okay? Ayan, shout out sa inyo lahat sa mga silent viewers, masugid nating viewers mga kababayan. Baka naman po, support naman mga kababayan, pa-like, share, and subscribe mga kababayan sa mga hindi pa. Thank you so much sa inyo lahat mga kababayan. Ang inyong lingkod, Kuya Marley PH. I love you all guys. Peace bomb mga kababayan.